Magandang gabi po sa atin lahat at happy po sa ating pagsisimula ay tayo po ay mag-awitan. Natin pong awitin ang Wonderful Words of Life. Wonderful words of life, let me voice. Wonderful words of life, words of life, teach me faith and Wonderful words of life, beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. As the blessed one gives to all, wonderful words of life. Sinners to the loving call, wonderful words of life. Oh, so freely given, moving us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Sweetly in the gospel call, wonderful words of life. Offer pardon and peace to all, wonderful words of life. Jesus, only Savior, sanctified forever. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Para po sa ating opening song, tayo po lahat ay tumayo at atin pong awitin ang Worthy, Worthy is the Lamb. Worthy, worthy is the Lamb. Worthy, worthy is the
po lahat at lumuhod para po sa ating panalangin. Amang banal na makapangyarihan ka po sa lahat, Panginoon, sa mga oras na ito ay patuloy po naming binabalik ang aming papurit pasasalamat sa iyong banal na pangalan. Maraming salamat po, Ama, na muli niyo po kaming tinipon sa iyong bahay-sambahan upang kayo po ay aming mapapurihan. Naway sa gabing ito, naway ang aming pong programang gagawin sa gabing ito, Ama, ay nawang pagpalain at patuloy nawang pakalinisin ang bawat isa sa amin upang maging karapat-dapat po sa pagpupuri sa iyong harapan. At naway mabless po kami sa aming mga mensaheng maririnig, mapasakanta man po ito o sa iyong banal na salita. Naway ang bawat isa sa amin ay maitatak ito sa aming puso't isipan para sa kung ano man po mga pagsubok ang dumating sa bawat isa sa amin, ito malagpasan, hawak po ang aming pananampalataya sa inyo. Kayo din po, Ama, ang mga kapatiran po na paparito pa lang po sa iyong bahay-sambahan ay patuloy nawang pakaingatan upang makarating po sila dito ng payapa at ligtas. At naway, ito lamang po ang aming dalangin at kahilingan, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Yan, isang magpapalang gabi po sa atin lahat mga kapatid at Happy Vesper and Happy Sabbath. Ang bahagi ko po ngayon ay tagapagpakilala ng nagsiganap at magsisiganap pa lamang po para po sa ating Vesper Worship. Ngunit bago po yun ay ating muna pong kamayan ng ating mga katabi at batiin po natin ng isang Happy Sabbath. Yan, maraming salamat po. Tayo po ay pinangunahan ng inyong lingkod at ang ating opening song ay Worthy, Worthy is the Lamb. Sinda naman po ito ng opening prayer ni Sister Myra Ranes at presider po ng inyong lingkod, Sister Queenie Ranes. At meron po tayong dalawang mensahe na mapapakinggan ngayong gabi. Ang una po ang mensahe ng awit ni Brother Junjun Palmoni at ang mensahe po ng Panginoon na ipinagkaloob po kay Sister Liza Masong. So, atin po nating isunod ang special song ni Brother Junjun Palmoni.
Yan, magandang gabi po sa ating lahat at happy Sabbath. Maraming salamat po sa mensahe ng awit na pinagkaloob sa atin ni Brother Junjun. Yan, sa gabi pong ito is nagpapasalamat po ako sa Panginoon na binigyan po ako ng opportunity na makapagbahagi po ng mensahe sa inyo sa gabing ito. So, ang title po ng ating pag-aaralan ngayong gabi ay pinamagatang Trust in God in Times of Uncertainty. Pero bago po noon, tayo po muna ay umuko para sa ating maiksing panalangin. Amang banal, dakila ka po sa lahat. Panginoon, sa oras na ito, hinihili po namin ang iyong patnubay at banal na Espiritu ang manguna sa bawat sa amin at sa aming mensahe na maririnig, ikaw po nawa magsalita sa pamagitan ko nang sa ganun, Panginoon, maririnig po namin mensahe sa gabing ito ay naayon sa iyong banal na kalooban. Patuloy niyo kami samahan sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung may mga dala po tayong Bible at ang ating critics po ngayong gabi ay matatagpuan sa Proverbs 3 verse 5, sabi dito, Trust in God with all thine heart and lean not unto thine own understanding. 6, in all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy path. Yan. Sa gabi pong ito is mayroon pang katanungan sa atin. May time ba sa buhay natin na nag-aalala tayo para sa kinabukasan? Kapag hindi mo alam yung mangyayari sa kinabukasan, kanino tayo lumalapit at kumakapit? Yan. Tulad po ng isang bangka sa gabi, kung saan walang buwan at madilim, hindi po natin makikita yung paruruan natin. Pero dahil nagtitiwala po tayo sa driver, is tumutuloy pa rin tayo at naniniwala tayo na makakarating tayo. Then, sa panahon natin ngayon, ang mga bagay na hindi natin sigurado, it can be financial problem. Minsan nag-aalala po tayo sa mga pang-araw-araw nating mga pangangailangan, sa mga bayarin sa kuryente, sa tubig, sa mga pagkain o kung saan paman. At pwede rin sa health problem and relationship struggle. Pero ang paalala po sa atin sa gabing ito ay trust God means surrendering our own understanding and fully relying on Him, especially po kapag ang buhay natin ay hindi natin naiintindihan. Yan. Sa gabing ito po ay meron po akong 3 main point na ibabahagi sa inyo. Ang una po is trust God completely, not partially. Sabi po sa Awit 37 verse 5, Commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Yan. Sa gabi pong ito, sino po sa atin ang nagsasabi na may tiwala ako sa Panginoon o may tiwala tayo sa Panginoon? Yan. Yan, maraming salamat. Ako po personally is, siyempre nasasabi ko sa sarili ko na may tiwala ako sa Panginoon. Pero mayroon talaga mga times na nag-aalala pa rin ako. Nag-aalala pa rin ako sa kung anong mangyayari sa akin sa araw na to or sa kinabukasan. Yan. Tayo pong lahat ay nasasabi natin na may tiwala tayo sa Panginoon, pero yung tanong sa atin kung gaano ito kalalim. So, may i-share pa akong kwento na nabasa ko lang din po sa Advent Toolbox, yung na may title na Jump. Sabi po doon, sa kalahati ang gabi, may nasusunog na bahay. So, ito yung mag-asawa is nagpanic and kinuha nila yung dalawa nilang anak. Yung panganay po nila is 4 years old, yung bunso is 4 months pa lang. So, dahil nagpanic na sila, dali-dali po nilang kinuha yung anak nila. Yung baby po is karga-karga ng kanyang tatay at yung panganay is hinawakan niya lang at diretso palabas sa bahay. Pero ito yung bata, nakalimutan niya yung laruan niya sa kwarto niya. So, kinuha niya yon, binalikan niya yon at bumitaw siya sa tatay niya nang hindi namamalayo ng tatay niya. At sa madaling salita, yung bata po is natrap sa kwarto at yung pamilya niya is nakalabas na ng bahay.
Then sa kwarto na yon is napuno na ng usok. Hindi niya na makita yung paligid niya at meron doong bintana. Umiiyak na siya, sabi niya, "Daddy, Daddy, help me." Then ang reply ng tatay niya na sa baba ng bintana, "Anak, tumalon ka at sasaluin kita." Pero yun sabi ng bata, "Pero Daddy, hindi kita makita." Pero alam niyo ba kung anong reply ng daddy niya? Sabi niya, "Don't worry, son. I can see you at sasaluin kita." Yan. Minsan sa buhay po natin is para tayo yung bata na natrap sa madilim at mausok na paligid. Hindi natin nakikita ko ang paligid natin at hindi natin sigurado kung meron ba talagang sasalo sa atin. Pero dahil nga gaya po ng sabi ng tatay ng bata, "That's okay, son, I can see you." So, ganun po yung Diyos sa atin buhay. Kahit hindi natin nakikita ang Diyos, ang mahalaga is nakikita niya tayo at alam niya yung mga ginagawa natin at kung ano ang mga kailangan natin. Ang dapat lang po natin gawin is ibigay natin yung buong tiwala natin sa Panginoon at hindi niya tayo pababayaan. So, yung pangalawa po is, do not rely on your own understanding. Sabi po sa Isaiah 55, verse 8 to 9, "Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyong mga pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad," sabi ng Panginoon. "Sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa sa lupa, gayon ang aking mga lakad lalong mataas kaysa sa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kaysa sa inyong mga pag-iisip." Sa madaling salita po is nakikita po ng Diyos or nalalarawan ng Diyos yung future natin. Ang kaya lang po natin gawin is makita yung kasalukuyan nangyayari sa ating buhay. Pero kahit nasasabi natin na in the future ito yung dapat, ito ako. Parang pinipredict na po agad natin yung mangyayari sa atin. Pero ang lahat ng yun ay nakadepende pa rin kung ipagkakaloob yun sa atin ng Panginoon. Yan. Tulad po sa panahon ni Joseph, ipinagbili po siya ng kanyang mga kapatid at ibinilanggo. At marami siyang mga pinagdadaan ng mga hirap. Kapag sa buhay po natin nangyari kay Joseph, ano kayo magiging reaction natin? Iki-question ba natin ang Panginoon? Yan. Pero anong sabi sa Genesis 50 verse 20? Sabi doon, nangyari ang mga bagay na yon kay Joseph para ihanda siya. Dahil ang plano ng Panginoon ay iligtas ng Panginoon sa pamagitan ni Joseph ang maraming tao mula sa kahirapan. Yan. Katulad nga po sa buhay ng Joseph, kapag hindi natin naiintindihan ang mga nangyayari sa ating buhay, ang gawin po natin is magtiwala tayo sa Diyos na ang Diyos ang kumikilos sa atin at lahat ng mga nangyayari sa ating mga buhay, sa mga pagsubok is maintindihan natin kung bakit nangyari yun at maintindihan natin na yun ay plano ng Panginoon para lalo tayo maging matatag sa ating pananampalataya. Yan po. So, ang last po is acknowledge God in every step. Sabi sa Pilipos 4 verse 6, "Huwag kayong mabalisa, ipahayag ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kahilingan sa pamamagitan ng panalangin at pagpapasalamat." Yan. Yung pagkilala po sa Panginoon is nangangahulugan po ito na ang lahat ng ating mga desisyon sa buhay, lahat ng ating mga pangarap sa buhay, lahat ng ating mga naranasang pagsubok sa buhay ay ipinagkakatiwala po natin ito sa Panginoon. Dahil naniniwala tayo na ang lahat ng bagay na ating kinakaharap ay kasama natin ang Diyos. Yan. So kapag ina-acknowledge po natin lahat sa Diyos, lahat na mga lakad natin, asahan po natin na di niya tayo pababayaan. Ipag-pray lang po natin sa Panginoon at mangyayari yon sa kanyang kalooban.
So, yun po yung 3 main point po na ating pag-aralan. I-recap po natin. Yung first po is trust God completely. Second, don't rely on your own understanding. And acknowledge God in every step. So, may tanong po ako sa gawing ito. Willing ba tayo na i-give up natin lahat ng pagtitiwala natin sa Diyos? Kahit hindi natin alam ang mangyayari sa atin kinabukasan o sa susunod na araw. So, bago po ako umupo, mayroon po akong iiwan na verse na matatagpuan sa Jeremiah 17 verse 7. Sabi dito, mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. So, ito lang po ang aking baiksing mensahe sa gabing ito. Happy Sabbath at maraming salamat. Para po sa ating pagtatapos, tayo po lahat ay tumayo at ating pong awitin ng Only Trust Him. Trust Him now. He will save you. He will save you. He will save you now. For Jesus shed His precious blood, which cleanses to restore the joy to the brings of love that washes white as snow. Only trust Him, only trust Him, only trust Him now. He will save you, He will save you, He will save you now. Yes, Jesus is the truth, the way that leads you into rest. To live in Him without delay, and you are fully blessed. Only trust Him, only trust Him, only trust Him now. He will save you, He will save you, He will save you now. Come then and join His holy man, and on to glory go, to dwell in God's celestial land, where joys immortal flow. Only trust Him, only trust Him, only trust Him now. He will save you, He will save you, He will save you now. Tayo po manalangin. Mamadadakal ako sa lahat, Panginoon. Kami po ay napasalamat sa mensahe na amin napakinggan sa gabing ito. Nawa kami, Panginoon, ay patuloy na magtitiwala sa inyo hanggang sa iyong kalamang pagparito. At mga mensahe na ito, Panginoon, ay magaguide sa amin o habang kami ay naglalakbay sa mundong ito. Panginoon, sa aming kanya-kanya paghiwalay sa gabing ito, hinihiling po namin na pakaingatan niyo mawa ang bawat isa nang makarating po kami sa aming tahanan ng masaya at ligtas. Patuloy niyo kami samahan, patuloy na linisin, sa inyo man po kami nasumpungan nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray, Amen.